Sa mga nagtanong, bakit ako ay parang critical kay Risa? At ang tanong pa nga, bakit ba? Ano pang ginawa ni Risa? At parang binabatikos mo, ikaw matanda ka. Tama yun. Sa aking katandaan, kailangan ko talagang magkomentaryo, magsalita, kasi sa aking mga nakita. Ito mga kapatid husgahan ninyo at mag-comment kayo kung ito bang sasabihin itong aking analysis ngayon ay merong kabuluhan. Kasi importante na meron tayong malalim na kaisipan patungkol sa mga bagay na ito. Kung hindi, mahulog tayo sa kasabihan na ganito, na kung tayo daw ay hindi makikialam sa politika ng ating bayan, darating ang araw at darating talaga na tayo ay pamahalaan, panghahawakan ng mga tao napakababa ang kaisipan, ang kaalaman at pagkatao or mas useless pa kaysa atin. Kung pagbabatayan natin ang kaso ni Digong, hindi ako, pagpaumanhin po ninyo, hindi ako Duterte supporter. Sinisikap kong magiging balanse. Kaya wala tayong kinikilingan. Baka kasi sabihin maka-Duterte tayo o kung ano man dyan. Okay, balikan natin. Yung kanyang kaso, crime against humanity. At ang kumana nito na nag-file ng kaso ay itong mga makakaliwa. At pag pinag-usapan na nating mga kakaliwa, kasama na si Risa dito. Kahit si Risa ay nabilong sa progressive left. Hindi siya yung traditional na left, progressive left. Ito yung mga Marxist, sa panahon ngayon na bago ang packaging. Sa sunod natin pag-uusapan, ano ba yan? So, makakaliwa pa rin si Risa. Ngayon, ang nag-file ng kaso ni Digong, hindi si Risa. Pero si Risa kasama doon sa bumabatikos at talagang gumawa ito ng mga political moves na lalong mag-aapoy, magliliyab yung apoy sa issue ng crime against humanity. Okay ako dyan. Kung kailangan talagang parusahan. So, kailangan ng investigasyon. Kaya lang, kung atin namang tingnan itong CPP-NPA, hindi ba po pwede rin na sila ay kasuhan ng crime against humanity? Ang CPP-NPA, marami ding nangamatay, mga inosente. At ito'y way back 1950s pa o 1960s pa. Ako mismo, meron akong second-hand information na trusted naman na talagang may mga taong pinagpapapatay at ang tawag ko sa pagpatay ng mga taong ito ay extrajudicial killing. Kasi sila ay naparusahan, walang due process sa ating korte. Law of the land, wala Pinarusahan lamang sila, pinatay, pero bago nga pinatay ito, pinapahirapan pa. So merong extrajudicial killing. At ang karamihan pa naman dito, mga kabataan din, na napinsala ang kanilang mga sarili, mga buhay nila nawala dahil sa kilusang ito. Kitang-kita, may mga proofs, ang dami nito, pero bakit ni isa dyan sa mga makakaliwang mga party list na ito, mga kampo ng mga kamakakaliwang ito, hindi man lang nag-imbestiga? Merong nag-imbestiga, yung isang investigative committee na pinagbibintangan pa na nang pipersecute ng mga taong makakaliwa. Ang question ko, bakit ni isa sa kanila hindi man lang nag-imbestiga, ginamit ang kanilang mga committee, ginamit ang kanilang pagka-congressman, pagka-senador, upang imbestigahan itong CPP-NPA, upang makagawa ng mga batas, makasuhan yung dapat kasuhan, at mahinto na itong kagagawan
ng CPP-NPA. Pero wala. At ang nakakatawa pa nito, masakit sa loob din, mixed emotion, ang leader ng CPP-NPA, nakatira noong masarap ang buhay sa Netherlands din. Yung leader ng samahan ng kilusan na ang daming pinatay dahil sa leader na nakatira sa Netherlands na under sa protection ng kanilang government. Wala tayong nagawa. Madali na lang sana yun. Nandun na sa Netherlands Hindi na kailangang ilipad ng eroplano. Kung may nag-imbestiga sana itong mga makakaliwa, kung tunay talaga silang mayroong damdamin sa ating bansa, pagbabago, dapat imbestiga pagkatapos kahit may kahit merong immunity kasi meron siyang asylum, kung yun ay pinasok sana ng ICC, baka kahit saan siya naparusahan. Pero hindi. Bakit? Yan ang itanong natin sa inyo mga kapatid na supporters ng mga makakaliwa. Itanong ninyo kagaya sa tanong ko. Hindi yung ano bang ginawa ni Risa. Hindi yun. Ang tanong, ano ba ang hindi ginawa ni Risa? Ba't hindi niya magawa-gawa ito kung magaling siyang mag-prosecute ng mga taong sa tingin niya lumalabag sa karapatang pangtao? Bakit hindi niya ma-prosecute ang mga tao na kitang-kita natin maraming mga magulang ang nagdurusa dahil nangawala ang kanilang mga anak? Diba? Yan dapat nating itanong mga kapatid. Dito na lang muna ako kasi gusto nating laliman pa ninyo ang pag-iisip at itanong ninyo sa inyong mga sarili. At sana dito mag-umpisa ang pagbubukas ng inyong kaisipan. Tama ba na suportahan natin si Risa, si Franz Castro, si Brosa, si Manuel, at itong iba nating nasa Kongreso na hindi mga party list na makakaliwa, pero ang kaisipan, ang mga prinsipyo ay makakaliwa. Hindi identified na makakaliwa, pero ang kanilang mga kilos, kaisipan, makakaliwa. Kasi pareho din sila. Hindi sila nag-i-initiate ng mga investigasyon tungkol sa mga atrocities, mga human rights violation ng mga taong nandyan ngayon sa CPP-NPA. Mapagpalang araw po sa ating lahat.